Hello! Cooperative greetings ka GSAC. Welcome sa ating third episode ng GSAC Talks. For today's episode, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang mga membership benefits. Ako po si Maria at kasama po natin muli si Tresha upang talakayin ang topic sa episode na ito. Yes, mapapanood nyo ang ating GSAC Talk episode sa official Facebook page ng GSAC na Gubat St. Anthony Cooperative-GSAC at sa ating YouTube channel na official Gubat St. Anthony Cooperative-GSAC. Kaya follow nyo na ang ating social media accounts. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para palagi kayo updated sa latest update. Para sa ating third episode, pag-uusapan natin kung ano ang mga membership benefits na matatanggap ng ating members. Tamang inyong narinig, sa kooperatiba, hindi lamang tayo for financial services and products, tayo rin ay may mga benefits na ibinibigay sa ating mga members. Yes, tama ka, Ms. Tresha. Last episode, natalakay na natin paano mag-member sa GSAC. Ngayon naman ay malalaman natin kung sino nga ba ang makakatanggap ng mga benepisyo mula sa GSAC. Ano nga ba ang mga benepisyo sa pagsali sa GSAC? Ayan, thank you Maria. So pagdating naman sa mga membership benefit, unang-una meron tayong incentives and giveaways. At sa ating mga members, meron din tayong loyalty program. So kapag tayo ay umabot na ng 25 years and up, meron na tayong mga incentive programs para sa ating mga members to recognize or to appreciate their loyalty in the cooperative. At meron din tayong pension program sa GSAC. So sa GSAC, kapag kayo po ay 20 years na as a member at kayo po ay 65 years old na, kayo po ay entitled na for pension program. Mayroon lang tayong kaunting requirements which is 5,000 pesos para sa savings at 15,000 pesos para sa share capital. So ang monthly pension na natatanggap ng ating mga members ay nagre-range from 500 pesos to 1,000 pesos. Wow! Ang dami palang membership benefits sa GSAC. I'm sure maraming members ang matutuwa na malaman ang tungkol dito at siguradong mayroon na din tayong mahihikayat para sumali pa sa GSAC. Yes, make sure lang po natin na tayo ay isang member in good standing para ma-maximize natin lahat ng ating mga benefits as a member. Ayan mga ka-GSAC, mula sa pag-alam kung sino si GSAC, paano mag-apply ng membership hanggang sa mga benepisyo. Sana nakatulong po kami sa inyo. At sa mga gusto pong sumali ay welcome na welcome po kayo sa amin. Yes, and I hope ito ay naging refresher din dun sa ating mga members na matatagal na sa co-op dahil alam naman natin na tayo ay nagkikita-kita lamang during General Assembly. Thank you very much, Ms. Tresha. So bago tayo magtapos ng ating programa, gusto ko lang po idagdag, paano kung may katagalan na walang transaksyon ang account, mako-close ba ito at di na makakatanggap ng benepisyo? Ayan, magandang naitanong natin yun, ano? So, for the information ng ating mga members at sa ating viewers, sa GSAC, meron tayong tinatawag na dormancy account. Pero dito sa atin, ang kooperatiba or ang GSAC ay hindi authorized na mag-close ng certain account. Pero reminder lamang na ang ating mga savings account ay may maintaining balance na 500 pesos. Although hindi mandatory ang pag-save regularly, highly encouraged naman ang pag-iimpok para sa ating mga members para ma-achieve natin ang financial literacy at ma-develop ang habit of savings. Thank you very much, Ms. Tresha, sa pagsagot sa katanungan. Sa mga viewers natin dyan, na gusto magpa-member, saan po ba sila pwede pumunta? Yes, maaari ninyong i-visit ang ating mga GSAC branches. Meron na tayo hindi lamang sa Bicol Region, meron na rin po tayo sa Northern Samar. So, ang mga listahan po ng GSAC branches ay makikita nyo po sa ating screen. Maraming salamat po, Ms. Tresha, sa karagdagang informasyon. Kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayo magkomento sa ating comment section. Ako po ulit si Maria. At ako naman si Tresha. At magkita-kita tayo ulit sa next episode ng GSAC Talks!